It's Jane O'Clock na! Hello mga ka-char! Kasama na naman po natin si G na magsi 6 months na next week dito sa kanyang work. So, ibig sabihin, entitled na siya for a sick leave. By the way, hindi lahat ng teacher sa New Zealand is nakakuha agad ng sick leave, katulad nung case namin. So, nung nag-work ako dun sa ACE, kung saan si Jane before, kailangan mag-work muna kami for 6 months before we can get our sick leave. Pero when I moved to the high school sector or sa secondary sector, when I entered, meron akong agad na 10 days na sick leave. O, yun lang. Update lang yun on my end. O, Jing, ikaw, meron kasi mga nagtatanong tungkol sa, kaya ba ng isa lang yung nagtatrabaho, tas dala yung pamilya dito? Sa amin ha. Okay, sa family namin, kasi family of 2 lang kami ng husband ko. Kaya naman. Kahit ikaw lang nagtatrabaho? Yes. Kasi hanggang ngayon, yung budget namin kasi sa amin mag-asawa is yung sahod ng mister ko. Hindi ko yung kinukuha. Pero tinatabi niya yun. Kasi nga, kinoconsider namin yun as savings. So, lahat ng expenses namin dito sa New Zealand ay from my salary. So, masasabi ko na kahit isa lang nagtatrabaho, kasi yung sahod ni mister ko ay for emergency funds. Ay, okay. When it comes to my family naman, family of 6, we started, or I brought them September 2023. Tas ako lang yung may trabaho. To be honest, it's very difficult. It's very difficult to survive, I would say. Kasi nga, paano ba? Kasi Difficult, 6 kami. It's not Pero, impossible. oo, it's difficult but it's not impossible. And you can still survive. Kasi nga, yun nga, syempre, konting tipid. Parang ano lang yun, yung kung sa kumot, kailangan mong mamaluktot. Tama ba? Yung, wag mong, kasi, tapos siguro advantage din on my end is, my sister is here, yung family niya nandito. Yung, bawa, wala akong makain, or kaming makain, pwede kaming makikain sa kanila. So, at yun saka yung mga hindi things. mako-compromise yung quality of living kasi yung mga like itong pinuntahan namin ngayon is free swimming pool. Ayan. So, marami kayong pwedeng puntahan dito na free. For free. So, kahit na nagtitipid, hindi naman ibig sabihin sa bahay na lang kayo, ganun. Nakakalabas pa din kayo. Tsaka ang daming free na walk. Yes. Diba, Redwoods, diba? Magbabayad ka lang naman sa Redwoods tree walk kapag umakit ka sa taas. Pero worth it pa din yung lakad sa baba. Yes. Diba? Pero yung katulad dun sa amin, gumastos kami sa Redwoods nung nighttime na $40. Pero, pwede kang pumunta doon in the morning or at night, magpicture ka lang sa baba or whatever, tignan mo lang, that's for free. Diba yung mga playgrounds, lalo na sa mga bata. Tapos when it comes to expenses, siguro ang mahal lang naman talaga yung bahay tsaka pagkain. Pero again, you'll go back to kayang tipirin. Ako, siguro ang nasisave ko na sa amin 6 kami. Pero kasi working na din yung husband ko. Siguro 500 lang kami. Kasi nga, yun, nandito rin yung in-laws ko. So, medyo gumagastos kami. Pero other than that, okay. Oh, ngayon, Jing, ano pang mga updates sa buhay mo? What about your work? Working hours muna. Our working hours ko, 7 to 8 hours. 7 to 8 hours. Yeah. Hi there. Hey. Ako kasi 8 hours yung work namin, pero yun, magaan kasi sa secondary compared sa ECE na talagang hindi mo pwedeng iwan yung mga bata. Yes. Tama, 'di ba? O, mahirap ba mag-work sa ECE? O, ngayon may masasabi ka na 6 months. Saang ka? Saang Sa Bambino. Bambino meaning? So that 0 to 2 years old na kids. Sabi niya kami yan. Ang aming tinuturuan. 0 to 2. Yes. So mahirap ba? Kasi ikaw, you don't have your own child pa or baby. Mahirap siya physically. Hindi iba siya sa roles natin as a teacher sa Philippines. Kasi sa Philippines, dahil academic, more on turo talaga. Okay. Pero doon, physical, syempre kasi, kumbaga yung mga bata, sige, May. inaano mo pa din sila eh.
Tsaka close monitoring talaga. Okay. So, pero other than that, wala ka namang mga, anong mga tips mo sa mga ECE teachers? Wala naman talaga. Tsagaan. Wala naman kasi tayo namang mga Pilipino, matyaga naman talaga tayo. Agreed. Yan. Hindi naman natin pagdating dito, hindi mo naman sasabihin Hindi na, ka arte. ayoko na. Hindi ko to kaya. Pero syempre, meron ding mga taong hindi kaya yon. Pero hindi namin kayo ginajudge. Parang siguro, iba-iba lang tayo ng level ng kakayanan na, kakayanin. True. Para sa pamilya, yung mga ganun. So, tsaka iba-iba din ng level, iba-iba din ng difficulty. Halimbawa, sa Philippines, mahirap kasi gustong kainin ng work yung mga oras mo. Na para kahit sa pamilya. lagpas na ng 8 hours. Ganun. May mga trabaho, may mga task as a Philippine teacher na kailangan maglaan ka ng oras outside working hours. Pero dito, although pagod ka physically, 8 hours lang talaga. Tapos hindi masyadong madaming paperwork. Tapos kung wala halos. Kung ano yung responsibilities or duties and responsibilities mo, yun lang. Pero meron din namang mahirap. Like halimbawa, dahil masyadong mga bata yung hawak mo, kailangan yung monitoring mo talaga. Close monitoring. Kasi kapag may nasaktan, kailangan mong mag-file ng incident report. Yan. Even a small scratch. Even a small bruise. You have to report it. Kasi ang advantage noon naman is you can, parang you can save yourself. Kung halimbawa may mga reklamo sa'yo. Yeah, it's for your safety. For your safety. Yan. Yung tamang term. Kaya lang dahil syempre like sa amin may mga bata na nag-uumpisa pa lang maglakad, hindi mawawala talaga yung accident. Oo, lalo na pag yung nag-start maglakad, yung mga na out of balance. Yun yung mga nakakatakot na part. Ngayon, ayan na, wala ka na ma-share? Yun lang. Okay. Yun lang mga So, updatean mo naman kami sa chika mo naman kami. So, ito na nga ang chismis. ito na nga ang chismis, mga kababayan. Mga ka-char. So, thank you Lord unang una. Kasi Thank you, Lord. ako po ay naka-secure na ng teaching position sa Yay! isang intermediate school. Take note, primary school or Intermediate. hindi, primary school teacher ka sa Pilipinas. Yes. So, Yun muna yung ikwento mo. so yun, primary teacher ako sa Philippines. Kaya BEd. Kaya ang BEd pwede ko major, turuan yes. elementary. Oo. Pero dito sa New Zealand, in terms of education, non-sector sila. So regardless kung primary school teacher ka, pwede ka magturo kahit saan. Kaya napunta ako ng ECE. And ngayon ay na-hire na ako sa isang intermediate school. Sorry Paul, mag-video lang kami saglit. Ayan, nakiusap pa ako kay Paul, di ba? Naalagaan mo na si Lavinia para lang makapag-vlog kami at makapag-chismis. Unahin namin yung pag-vlog para may update naman yung YouTube channel ko. Pero anyway, Jing, congratulations! Yes! Thank you, Lord! At hindi madali. Yun. Akala ko kasi dahil nandito ako, may edge ako na nandito na ako sa New Zealand. Yung totoo, Madaling mag-apply. kailan ka nagsimulang mag-apply? Paglapag niya pa lang. Nag-start ako, pero walang ganong kaseryosohan yung pag-apply kasi. Parang feeling ko lang madali, kaya yun. Pero hindi. Hindi siya talaga. madali. At yung school, kung saan siya nag-apply, dinecline na siya doon. Tama ba? Oo. Tama yung term ko, Nagsabi na siya na rejected ang ka. application ko. Pero nga dahil wala nga sa loob ko yung pag-apply, try lang ng try. Kahit anong school, wala akong pinipili. Oo. After 2 days, napasahan ko pala sila. Hindi ko alam. And yung second na application ko, yun yung nagsabi yung principal na interested sila. So, nag-set ng school tour. Okay. Ang unang ginawa sa kanya, Tour. school tour. Hindi pa siya in-interview. Walang interview. Tour lang. Tapos, after nun, after 3 days, 2 days, 1 week ka? After, I think, 2 weeks. 2 weeks bago ka nag-interview. Pero nung nag-school tour, nag-set na kami ng date kung Ng kailan ako interview. babalik for interview. So, ano yung mga tips mo naman when it comes to interview? Yung sa interview mo ba, paano yung setup?
Ilan yung nag-interview? Panel. Okay. Pag panel, ilan sila? 4 sila. 4 sila, okay. So, principal, deputy principal, malamang? Hindi ko na alam. Ako, yung basta iba eh. sila, nandun yung apat. principal. Apat sila. Tapos, ano yung mga tinanong? May ano ka ba? May mga tips ka ba? Ano bang, paanong scenario? Hindi, Pumasok ka. para lang casual conversation. Na tinanong lang, tell me all about yourself, ganyan. Tapos ang una kong sinabi is, I'm a licensed teacher in the Philippines. I'm a licensed professional teacher. Tapos sabi nila, tell us all about that. Kasi dito wala silang licensure. So, hindi sila Registration ang licensed. So, tawag. registered sila. So, yun. Tapos sa akin, kwento ko na may board exam and I'm a public school teacher. Tapos kinuwento ko, kasi kakaiba yung hiring process sa Philippines, di ba? Hindi siya yung typical na magpapasa ka, interview, tas hire or hindi hire. So, kasi si Jing, iba yung experience niya sa DepEd nung nag-apply siya doon. Mahabang, pang maalaala mo kaya, na pang 2 hours siguro na kwentuhan. Di ba 2 hours? Siguro 2 hours na kwentuhan talaga yung, kaya sinabi niya, kwento niya nung interview niya na sobrang hirap. Doon ako nagkwento sa kanila na I'm a public school teacher in the Philippines. At kinuwento ko, paano ka bang makapasok ka sa public school teacher? So, sabi ko, kailangan meron kang license. Tapos may points kung ilan yung score mo sa board exam. Yes. Na sabi ko sa kanila, it took me 2 years. At nabanggit ko pa yung kapatid ko na hanggang ngayon, noon time na nag-interview ko, hanggang ngayon, hindi pa siya permanent. After 4 years of applying. Diba? Yung mga ganong eksena. So, na-pick yung interest nila. Mommy, watch me die. Wow! Good job, Lavinia! I like it open by Wow, amazing. So, sorry. Wipe your face, wipe your face. Balik lang tayo dun, Jing. Kasi nga, di ba sabi mo, yung sa license at saka registered. Kasi dito sa New Zealand, registration lang. Hindi sila nagbo-board exam. Kung qualified ka, pwede kang maging yes. registered. Mag-aaral ka lang. Dito sa atin kasi, di ba, nag-exam pa tayo. So, kailangan po 75% and above. So, yun, dun sila na-amaze. Kasi nung i-interview, parang sobrang casual na tinanong lang kung ano yung mako-contribute ko. Tapos, kasi makulit ako, di ba? So, yun, ganun lang. So, after nun, nalaman mo ba agad na you're hired? Oo. Nalaman niya. Okay. Binigyan niya na, sinabihan niya na ako. Kasi nga, nung sinabi niya na kailangan lang kumontak nung reference. Okay. Kasi, syempre, dahil nga currently employed ako, Yes. hindi mo naman i-announce yun na naghahanap ka Nagkatrabaho. ng trabaho. Oo. Pero hindi din naman namin sinasabi na kapag ECE teacher ka, lumipat ka na. Hindi namin inaano yun, in-encourage. Yun nga lang. Yun lang ang naging pathway ko din kasi. Oo. Nike pathway. Oo. Pero ang goal kasi sabi ko nga sa kanya lagi, ang goal namin is maging citizens kami ng New Zealand. Kapag below minimum wage ka, or kasi mas mataas na yung median wage ng New Zealand ngayon, 31.61. Medyo malayo kasi yung difference ng sahod. Oo. Ng ECE, ng primary, ng intermediate, at ng secondary. Actually, ang primary at to secondary, same lang ang salary. Ang nag-iiba lang talaga is Yung ECE. salary, tsaka yung salary assessment. Sa salary assessment, pare-pareho lang tayo. Wala kasing salary assessment sa ECE. Yes, yan ang tama. ECE talaga yung iba sa primary to secondary. Yun yung ibig sabihin namin. Tapos after nun, Jing, syempre di ba, nag-ano ka na, binigyan ka na ng job offer. Gano'n naman katagal yung inantay mo para bigyan ka ng kontrata? Kasi by words lang na sinabi, okay, you're hired. Hindi. After 3-4 days, 3-4 days, nag-send na binigyan ka siya na. ng official na Offer of employment. Okay. Tapos after nun, mga within that week, nag-send na siya ng contract. Ay, okay. Pagkatapos nun, yung process mo naman when it comes to changing, di ba, nung job, yun ba medyo mahirap yun? Nahirapan ka ba? Hindi. Kaya lang siguro pang may advice ko lang. Maniwala siya sa akin. Seek Yun yung advice ko. help from Maniwala ko. Kasi kung hindi niya ako tinulungan, that would have cost me 1,500 New Zealand dollars. Again,
Kasi, hindi, pero kasi, ang sabi ko naman sa kanya, sige, try mo lang. Kasi ngayon nangyari sa akin, ganun din, binigyan din ako ng new work Ng visa, token, ng job job token. Which is, kapag nandito ka na sa New Zealand, kapag may AEWB ka na at hindi naman expired, ang kailangan mo lang is variation of condition, which you will apply online. Kasi hindi pala, halimbawa, lumipat ako ng job. Oo. Hindi naman pala marireset yung stay ko sa New Zealand. Yes. Under working Yung visa. yung work, yung end ng visa mo, yung pa din. Yun Ang pa din. magbabago na lang is yung job description mo or yung kung saang employee ka, pwede mag-work. So, yun lang yung mababago sa variation of condition. And ang variation of condition is how much? 300 something. Oo, 300 plus na kasi before 200 plus lang yun sa akin eh. Pero anyway, yun yung sa variation of condition, ang in-upload lang ni Jing is contract, Offer of employment, responsibilities nung being a teacher. Tapos yung pinakamaraming pages, contract. Yung ano, sa salary assessment. yung pinakamaraming, Yung sa ano, yung sa act yun eh. oo, yung act. Eh, Oo. hanapin namin, ilalagay ko dito sa ano box. Pero yon, in how many days mo nakuha yung variation mo? 7 days. 7 days lang nakuha niya na yung variation of condition niya. Tapos, hindi pa siya nagre-resign. At may natutunan pa ako Ano mula pa? dyan sa application na yan. Sabi kasi nung principal, kapag pala mag-a-attend ka ng, halimbawa, nasa ECE ka, tapos mag-a-attend ka ng interview kasi nag-apply ka sa ibang Tinasakpan school, ko sana sila. pwede mo palang sabihin yun sa center mo. At bibigyan ka ng principal ng ina-applyan mo ng parang babayaran niya yung naging reliever mo that day. Pero syempre, hindi ko yung ginab kasi bakit mo naman sasabihin na sa ating mga Pilipino nakakahiya. Pero sa kanila hindi. Sa kanila hindi. Hindi nila iniisip yun Oo. as Tsaka ano, alam nyo, ang maganda dito sa New Zealand, ang masasabi ko, kung hindi yung mga kalaban natin yung, hindi ko na sabihin kung sino yun, pero kapag ang employer is yung mga ganito, they will be very happy kung saan ka man mapupunta kasi that will be another experience for you, another success for hindi you. nila yun iti-take against you. Yes. Kung yung humanap utang ka na ng loob, iba. Oo, wala. walang ganun dito. Walang ganun dito, hindi sa wala kaming ganun. Ay, sorry. Oh, kami utang na loob naman kami. Pero, alam mo yun, ang sinasabi lang natin ay magiging happy sila. Para, oo, tara. Last na. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na. Sige, next time na. Cut natin Bye. to. Cut na namin. Bye. Salamat mga ka-char!